Problema mo na yan ay pangarap ng iba. Alam mo ba mga boss, o di mo pa alam, na ang problema mo ngayon ay pangarap ng iba. Number one, nasa ibang bansa ka ngayon, binigyan ka ng pagkakataon na makapag-abroad. Andito ka na, problema ka. Dahil maraming pumapasok sa isip mo, anxiety, stress, pagod sa trabaho. Di mo ba alam na ang pangarap mo na yan ay maraming nangangarap na hindi pinalad? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa sila sa pag-improve ng ano nila, pangarap. Tapos, ngayon, di ba may anak kang sinusuportahan? Problema ka na naman. Dahil walang natitira sa'yo. Walang natitira sa sahod mo. Di mo ba alam na yung anak mo or ang pagkakaroon ng anak ay pangarap din ng iba? Maraming hindi biniyayaan ng anak. Tas ikaw, kunting problema, homesick, ubos ang pira padala sa Pilipinas. Yung iba dyan, kung di mo maitatanong, sobrang saya niyan kahit walang matirang pera sa sa bulsa pagka dating ng sahod. Kasi iba ang feeling mga boss, na yung tipong kahit wala kang matirang pera, pero yung pagpadala mo pa lang sa Pilipinas, makikita mo yung mga anak mo na kahit sa isang buwan, isang bisis kumakain sa fast food. Pag makita mo yung picture, isi-send sa'yo, or the time tumawag ka, nakikita mo nakangiti ang anak mo. Dahil yung pangarap nila na dati ay hindi nila makakain ng mga bagay o makukuha yung mga bagay na yan, ay paunti-unti na nilang naranasan o natitikman. Relax lang, relax. Kumbaga pag manalangin ka, number one talaga yan, number one. Manalangin ka sa Panginoon na bigyan ka pa ng malinaw na isipan. Kung nandito ka sa ibang bansa o saang bansa ka, umalayo ka sa pamilya mo, yan kasi ang madalas, di ba? Yan ang madalas na pinoproblema ng tao eh. Pag wala sa tabi yung mga anak or pamilya, problemado na agad. Basta yun lang mga boss. Yung problema mo na yan ay pangarap ng iba. Magandang gabi, magandang araw. This is Joe Concepcion, isang OFW. Maraming salamat mga boss.